Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello! Magandang araw mga kababayan. Ganda ng t-shirt ko, no? Tingnan yung t-shirt ko. Kung gusto nyong mag-order ng ganyan, PM kayo sa official Bungo TV FB page at mag-usap tayo. Anyway, dito tayo ngayon sa video. Marami nagre-request, marami nagsasabi na reaction ko daw tong white lady na nakiangkas sa isang motorcycle rider. So, play natin to mga mena. Ganito po talaga yung reaction video ko. Hindi ko pwede ipakita ng buo si Jessica Soho. 'Di ba? Alam niyo naman na yung rule sa YT. Anyway, ipi-play ko na to. Makiangkas na white lady. Ang ilang motorista na napapadaan sa tulay na ito na napapalibutan ng talahiban. Grabe naman yung tulay na yun. Tingnan niyo yung tulay. Walang guardrail. Bira. Paano pag halimbawa lasing ka dyan or inaantok ka, nagkamali ka dyan, bagsak ka doon sa tubig? Dapat nilalagyan man lang yan ng yung harang sa gilid. Bihira. Sa barangay Kalawis sa Antipolo City, Rizal, naninindigang hindi lang likha ito ng kanilang guni-guni. Kaya kami sa gabi nag-aatid ng pasayro. Tatayo nga talaga ng barito sa lugar na yun. May nakakita, nakaputi. Sa mga binabaliwalala ang ganitong mga testimonya, paano kung ang kwento may kalakip na ring video? So, ito daw yung video. Nakasabay sa Hello? Sa video, makikita ang isang nakamotorsiklo. Sa kanyang likod, kapansin-pansing may nakaangkas. So ito, di umano, ito daw yung nagmumotor, then may nakaangkas na white lady na nakadamit. Tama? White lady na nakadamit. Binuusoy sa lalaki. Lalo tataasin ba na ibo? Tila nakasuot ng puting bestida. Napakahaba ng itim na itim nitong buhok. Sumayad po sa may gulong pero hindi man lang kinakain. Diyos ko po. Hindi daw kinakain ng gulong. Sino o ano ang nakasampa sa likod ng motor? Lalo tataasin ba na ibo? Gawa-gawa lang ba ang video? Pero paano rin kung ito'y totoo? Pinula. Ayaw ka na. Ang may kuha ng video, ang tricycle driver na si Christian. Ang ang red flag na nakikita ko doon, parang tumatawa si kuya. I don't know, no? Hindi, siguro na-excite or Punta raw siya sa bahay ng kanyang nobya noon. Sobrang bagal ng takbo ko. Meron kasing isang motor na baka nababagalan sa akin. Hanggang madaan na nga sila sa mismong tulay. Tapos nag-iiba na po yung simoy ng aking amoy sampagita po. Ay, yung mga sinasabi niya ng mga amoy sampagitan na not verifiable. Kasi hindi mo naman marirecord yung amoy eh. Kahit ako, pwede ko sabihin, amoy amoy rosas. O nabe-verify nyo ba na amoy rosas dito sa paligid ko? Hindi. Ang marirelayan lang naman natin yung visual evidence eh. Diba po? Kasi yung mga ganyan, yung mga details na yan, pwede na lang idagdag yan para ma-convince yung mga nanonood. Hindi, tandaan nyo hindi po ako kontrabida. Skeptic po kasi ako. When I say skeptic, hinahanapan ko lang talaga ng dahilan
yung mga quote-unquote kababalaghan na ipapakita. Sa akin lang naman, mga possibilities lang naman kung ang isang bagay ay pepekein mo. Diba? Pero hindi ko sinasabing peke ito, pero hanggat maaari, hahanapan ko ng explanation. Napansin ni Christian ang isang motorsiklo. CDO Ulam Burger. Paborito mong ultimate burger steak, mas madami at mas masarap kapag ikaw Na nakabuntot sa kanyang likod. Sa side mirror ko, wala pa po siyang angkas. Yung nag-overtake na po siya sa akin, meron na po siyang angkas. So, yun yun, Babae po. Parang nakaharap po siya sa Ako may theory na ako dito eh. May theory na ako dito, pero mamaya ko nalang sasabihin ko ano yan. akin. Wala po siyang kamay. Nagtayuan yung balay. Nakaharap sa'yo? Nakaharap daw kay kuya. Doon ka sumasablay, kuya, yung sinasabi mo pang nakaharap sa'yo. Diba? Dapat ko ano nakita mo lang, hindi mo sasabihin na nakaharap sa'yo. Halata nag-iimbento na lang tong ano eh. Hindi, para sa akin nag-iimbento na lang ano. Saan ka nakita nang nakaangkas na nakaharap sa kanya? Diba? Eh kung tutuusin mo naman yung buhok ng white lady, ang haba-haba, o paano nakaharap sa'yo yan? Meron na po siyang angkas. Babae po. Parang nakaharap po siya sa akin. Wala po siyang kamay. Nagtayuan yung balahibo ko. Tapos may nakasakay sa ano. Hello? Naisipan ko po talagang videohan siya. Baka namamalik mata lang po ako. Eh yung video po hindi naman po pag sinungaling yan. May nakasakay sa lalaki. Yung ano lang, yung nagvi-video lang yung nagsisinungaling. Ano wala? Ayaw ka na. Kinat ko na po yung video dahil baka po sa akin naman po lumipat. Anong reason yon? Anong reason nun? Na kinat mo yung video, baka sa'yo lumipat. Eh kaya hindi mo ikat yun o hindi, na i-record mo na yung video eh. Anong magiging reason ng white lady na sa'yo lilipat dahil hindi mo kinat yung video? Kinat mo yung video kasi nalaman mo yung totoo. 'Di ba? Hindi ako naniniwala. Kayo naniniwala kayo doon na kinat yung video kasi baka daw lumipat sa kanya? Saan mo nakuha yung reason na sa'yo lilipat pag hindi mo kinat yung video? Diba? Saan mo napulot yun? Invento mo lang yun eh. Katulad ng video na to eh. Hindi, actually, ako para sa akin, totoo yung video, no? Totoo yung video. Hindi ko pa napanood to ng buo kasi nung ni-request sa akin, kaninang umaga lang yata ako nabasa yung yung message na to. Yung ni-request, maraming nagre-request, maraming nagsasabi. Shoutout Donski. Di ba maraming nagre-request, maraming nagsasabi sa video na to. Nadaanan ko na to once kagabi. Pero hindi ko kinarir ng pagpapanood. Pero dito pa lang, alam ko na agad. Para sa akin subjective yon. Alam ko na agad yung reason. Kayo na lang ang bahala mag-validate kung totoo yung reason ko. Yung sinasabi ni Kuya na 90% invento eh. Yung mga amoy sampagita, mga hindi naman natin ma-verify yun eh. Pero kung tatanungin totoo yung video, pero hindi doon sa inaakala nyo. Ang tulay, ayon sa kwento ni Christian, tumigil ang rider at dito sila nagkausap. Pinakita ko sakay mong babae. Nakaputi. Ano naman? Wala na ako sakay. Hindi. Meron. Kaya pala daw po mabigat daw po yung nasa likod niya. Kaya din po siya... So, interviewin yung rider. Kailangan ma-interview yung rider. Pag hindi may interview yung rider, di ba? Invalid tong kwento niya. Dapat may interview na rider. Sinek niya po yung motor niya. May interview bang rider dito? Sobra ko po nung natakot. At hindi nag-iisa si Christian na may kakatuwang Parang karanasan daling sa masira tulay. ng tulay. Si Reynaldo na mahigit 4 na dekada nang nakatira rito. Minsan na rin daw nakakita ng di umano, babaeng nakaputi. Pinaandar ko yung motor. Pagkita ko, nandun yung babae sa may intersection. Ako po. Hindi ko makita yung mukha niya. Tapos Ito naman, may isa naman na interview. 'Di ba? Wala naman siyang proof din. Siyempre, pwede niya rin na masak ng exposure sa TV 'yon. Hindi ko sinasabing sinungaling skeptic ako, uulitin ko. Siyempre, naghahanap ako ng reason para pabulaanan yung mga paranormal claims. Ngayon, kung wala akong makitang reason, 'di ba? Hindi ko kontrahin.
Kaloga yung buhok, parang puti siya na mahaba ang sa pa. Binilisan ko, pero nakalingon ako sa likod ng motor ko. Inalo ko baka sumakay din sa likod. Baka sumakay din? So, ibig sabihin, parang napanood mo muna yung viral video bago mo na nakita yung babae na yan? Diba? So, nangyari, nakita mo na, kasi sumakay din eh. Iniisip niya, baka sumakay din. So, ibig sabihin, nakita niya yung video bago niya naranasan yan. Parang nangyari dito, mass hysteria na lang eh. Alam niyo yung meaning na mass hysteria? I don't know kung applicable ba yung mass hysteria dito. Pa-comment nga sa baba. Kasi parang sasakyan na lang nila yung yung istorya eh. Ngayon, doon sa claim ni Kuya na yon, may proof ba siya? Kung wala, 'di ba? Paano natin re-relyan? Hindi ko sinasabing sinungaling 'tong mga to ha. Wala ako sinasabing sinungaling, pero kaduda-duda rin lang nung may na-capture na na may nakaangkas, bigla na lang may naranasan din yung iba. 'Di ba? Obviously naman dahil dun sa may angkas kaya niya naranasan eh. Kasi nga baka sumakay din. Ibig sabihin napanood niya muna bago nangyari yung pagpaparamdam sa kanya. Si Benj naman, hindi rin makalimutan hanggang ngayon ang nangyari nung minsang nasiraan siya ng motor sa tulay. Dilim po sir, wala po kasing ilaw eh. Sa rin sunod-sunod na rin. Pakita ko siya, mahabang buhok na tapos naka-white. Nung pag-ilaw ko ulit, nawala na. Dito, nakikita ko dito, di ba, nag-start doon sa may angkas, then sunod-sunod na yung kwentong ganyan. Na yung mga sumunod na kwento, wala nang proof yun. Talagang kwento na lang talaga. Ang mga residente, kanya-kanya tuloy haka-haka sa di umano nagpapakita sa tulay. May mga patay daw na tinatapon dito. Parang gusto lang siya maalala. Pero may iba ring nagdududa sa video ni Christian. Lakas ng tama mo, matulog ka na. Nice content. Halata namang scripted. Tapos tumatawa. Mga nagsasabi kung gawa-gawa ko lang po. Ako, para sa akin, hindi niya naman gawa-gawa. Para sa akin Para sa akin. Mamaya explain ko yung sarili kong theory. Diba? Doon sa tumatawa, medyo agree ako doon eh. Diba? Yung video na yon, sila na po bahala kung anong gusto nilang iparating. O sinabi naman sila na yung bahala. Diba? Yan ang katwiran pagka hindi mo kaya ilusot yung ginawa mo, sila na yung bahala. Di talaga akong bahala mamaya. Bibigyan ko ng theory yan. Basta yung pong na-experience ko ngayon, yun po talaga yung nakita ko at yung alam ko sa sarili ko na yun yung totoo po. Ipinasuri namin ang video. Mukhang hindi naman siya edited. Unfortunately, yung quality ng video medyo mababa. Kita naman madilim, very grainy para ma-distinguish mo kung ano siya. Opinion ko lang, hindi naman siya talaga white lady. Ako din. Tao lang yun, umangkas dun sa motor. Tapos makikita mo naman sa video parang paa yung nasa ilalim eh. Kita ko po talaga yung rider. Ako hindi ako ang theory ko mamaya, hindi siya tao, walang kaangkas. Basta may... Nakausap ko rin po siya. Sabi ko sa kanya, meron pong nakasakay sa kanya. Nakausap mo yung rider. Dapat pina-interview na rin. Sasabihin mo naman, hindi mo kilala. Hindi ba pwedeng yung mga researcher dyan, hanapin yon? I don't know kung paano nila gagawin yun, pero yung mga, yung mga ibang tao nga, nahahanap nila eh. Diba? Yan ang trabaho ng mga researcher. Pero... hanggat walang ini-interview yung rider, tingnan natin kung may interviewin ba dito na rider. Sumagot siya sa akin na wala naman daw po. Pag umangkas ka po sa motor, tapos napakahaba po ng mo, siyempre, sasayad po yun sa gulong, kakainin po yun ng kadena. Tumatawa po ako sa video yun kasi nga po, hindi ko na din po yung alam yung gagawin ko, baka totoo po talaga yung nakita ko. Sa tingin ko po, white lady po siya. Tumatawa kasi hindi niya daw alam ang gagawin niya. Parang ligayang-ligaya ka nga ikaw naman. Tapos yung kinakain yung kadena, siyempre, umaandar yan, men. Yung yan, hahanginin yan. Hindi talaga kakainin ng kadena yan. Kasi may hangin na napapasalubong eh. Di ba?
mailalayo yung damit doon sa kanya. At saka kung makikita mo, may iba pa kayong kasalubong na ano dyan na hindi lang kayo nag-iisa. May headlight pa nga na sumasalubong eh. Kinatatakutan man ngayon ang tulay ng Binayoyo. May isang mangangahas na baybayin din ang kahabaan ng madilim na kalsada. Sir Ed Sa Calawag. hangay, mabigyang liwanag ang misteryo. Walang iba kundi ang paranormal researcher na si Ed Calawag. Hindi ako Kalwag pala. para makipag-away. Ah, Dito maglalakad yun ang tagline niya, ano? na lang tayo para mas maramdaman natin kung ano man yung meron dito sa lugar. Diba? Pagkababa pa lang ng motor, si Ed hindi na mapakali. Mula rito, dyan sa part na yan. Yan dyan. Dito lumilitaw yung babae. Lakas ng sigaw niya. Sigaw niya, wag, wag. Dito yung, dito sa lugar na to, sa part na to, yung parang Ito po may nararamdaman ako. Hindi ko maan nasa gilid. Parang nasa gilid ko siya. dito. Na. Dito sa lugar na to, wag, wag. Lumilitaw yung babae. Lakas ng sigaw niya. Sigaw niya, wag, wag. Dito yung, dito sa lugar na to, sa part na to, yung parang Ito po may nararamdaman ako. Hindi ko maan nasa gilid. Parang nasa gilid ko siya. Diba? Halata nag-iimbento si kuya eh. Para nasa gilid. Kasi tinuro na ni Ed Calawag doon banda dito. Siyempre, sasakyan na ni kuya yon na may nararamdaman na para nasa gilid. Come on. Diba para namang hindi natin nararanasan kay Boy Balud yan. dito. Parang estudyante. May naririnig pa ako na umiiyak. Naisabi na ni Ed Calawag yan eh. Bago mo pa sabihin eh. Ito naman si inventador to. Tong hindi Ako tingin ko talaga nag-iimbento tong driver na to. Promise. Yun po, naririnig ko po. Sinubukan itong kausapin ni Ed. Gusto ko pang makilala. Gusto ko malaman ng pangalan ko. Hanggang narating na nila ang mismong tulay kung saan na-videohan ang misteryosong babaeng nakaangkas sa motor. May nakamasid sa atin ang amoy patis, parang malagsa. Katawo. Yeah! May nararamdaman bigla, oh. Nung sinabi ka na may nararamdaman. Gagawin natin, basta huwag ka lang bibitaw sa akin. Pakita ko lang sa'yo ano yung nangyari. At saan lugar kami? May bahay na walang lubong, walang bader. Uwi ka na, umaalis na tayo. Alis na tayo. So, ang sinasabi dito yung pagtawid. Kasi anong nangyayari ito yan yung ginagawa ni Jay Costura na na-debunk ko na before. Kasi hindi pinakita dito ang buong session eh. Tama na. Diba? Paano na-explain yan? Halimbawa, may nakikita si kuya. Ano yung nangyari? Holding hands sila, oh. Huwag ka lang bibitaw sa akin. Pakita ko lang sa'yo ano yung nangyari. At saan lugar kami? May bahay na walang lubong, walang bader. Uwi ka na, umaalis na tayo. Alis na tayo. Tama na. Huwag ka nang utang binitaw. Huwag kang binitaw. Alam mo yung ginagawa ni yung halimbawa, pupunta tayo kung saan ganyan, hawak niya. Kasi ang nangyayari doon mga men, power of suggestion. Ipo-pull out ko yung yung video ni Jay Costura para maintindihan ang ibig sabihin. 'Di ba? Ito kukuha ako ng video ni Jay Costura para parang same ito ng pagtawid ni Jay Costura eh. Kung nanonood kayo kay Jay Costura, ito panoorin natin mga men ito yung na-pull ko na video ni Jay Costura nung pagtawid. Same lang yung ginagawa nilang dalawa ni anong tawag dito ni Ed Calawag. Calawag daw, hindi daw Calawag eh. So ito i-play na natin So handa ka na?
Titignan natin kung makakausap mo siya, ha? Okay, palit kayo, mother. Okay lang, mother. So, mother, tatakpan kita, ha? Kasi magkaiba ang liwanag na makikita mo dito sa liwanag na makikita. So dito pa lang, bago mag-start yung pagtawid niya, meron ng suggestion si Jay Costura kung ano yung makikita mo. 'Di ba? Try nyo yan mga men. Ipikit nyo mata nyo, then halimbawa, sundin nyo yung sinasabi ni Jay Costura. Makikita nyo rin. May power of suggestion na eh. Siyempre, kung ano yung sinabi ni Jay Costura na makikita mo at nakapikit ka, since wala kang visual na kakayanan, 'di ba? Yun ang makikita mo. Oy, sinabi ni Jay Costura, may makikita ako na maliwanag. Pag piniringan ka, may makikita ka talagang liwanag. Oh, promise yan, totoo yan. 'Di ba sinong nag-aaral, paulit-ulit kong kinukumpara ito dun sa sino mga nag-aaral sa Catholic school diyan. Yung mga nagkukursilyo, yung nagre-retreat. Ganyan ang ginagawa sa nagre-retreat eh. Pag nakapikit ka, yung makikita nyo ang itsura ni Kristo na lalapit sa inyo. Diba? Tapos may mag-iiyakan. Ganyan na ganyan dyan, men. Diba? Pagtatawid ka, may maliit na butas kang makikita. O, diba? May suggestion na si Jay Costura sa makikita nung tatawid. Na supposed to be, halimbawa, kung tatawid yan, diba? Kung magiging valid to, halimbawa, nakapiring siya, biglang may makikita yung tatawid at tatanong niya, ano po ito nakikita ko na parang butas na ganyan-ganyan. Dapat walang power of suggestion eh. Di ba? Pag once na nakita mo na yun, diretso ka lang. Pag nakita mo na anak mo, kausapin mo, ha? So, ready ka na, mother? Okay. Pwede na natin tanggalin yung niya, face mask niya. Nakatakip naman yung mata niya. Para makahinga at makapagsalita ka na maayos. Ready ka na? Opo. Tapos uubuhan ni Jay Costura, no? Dahil gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano yung sinasabing pagtawid. Hindi ko nagigets ba't kailangan maglagay na rosary doon, ano? Kasi yung rosary, yan ang Catholic. Ibigat lang yung pakiramdam mo, mother. O, diba? Pag once na may nakita ka. May mga suggestion si Jay Costura na need maramdaman nung tatawid. Siyempre mararamdaman niya yan. Diba? Talaga si Jay Costura eh. Usok or puti. At makita mo yung anak mo, kausapin mo agad, ha? Sige po. 10 to 15 minutes, pag wala kang maramdaman, ibig sabihin hindi kaya ng katawan mo. Sabihin mo kung may nararamdaman kang diba? Dapat shut up ka lang, hayaan mo si nanay na na magsalita. Kasi suggest si Jay Costura sa dapat maramdaman. Suggest kung sasabihin niya ba kung ano yung dapat makita? Parang Oh. Parang nalalaglag ito. Para daw nalalaglag. Siyempre nagmamanifest na lahat ng mga bagay na sinabi ni Jay Costura bago pa siya piringan. Nagmamanifest kasi yun ang ini-expect ni nanay na maramdaman niya habang tumatawid siya. Pero kung tutuusin, lahat yan ay psychological lamang. Yan ang misteryo ng pagtawid. Want to be Aura ready? Kailangan nag-commercial Aura on a budget with Shopee Styles. Nakikita ka na ba, mother? Di ba? Ganyan na nangyayari. May nakikita ka na ba? Di ba? Update si Jay Costura. Shut up ka lang.
the more na inaano mo yan, minamadali mo yan or ano, makikita niya yung ano, yung mga pinagsasabi mo. Dahil ganito yan, ano, halimbawa kayo, pumikit kayo. Ngayon, pagkapikit nyo, sasabihin nyo, may makikita kayong puting bahay. Diba? Dahil sinasuggest ko yun, maiisip nyo yun. Diba? May makita yung puting bahay, papasok kayo sa puting bahay, at sa loob ng bahay may nakaupo na bata. Diba? Maiisip nyo yun. Wala pa naman, pero parang... Sige, wag kang bumitaw ha. Saan ka? O, diba? Diba, yung mga tanong ni Jay Costura, nasan ka? Siyempre, mag-iimbento yung ano, yung isip nung nakapiring. Diba? Kailangan may maisabi siya kay Jay Costura kung nasan siya eh. Parang may mga blue. Sige, sige. Parang agiw. Nandiyan ka na, mother ha. Diretso ka lang. Hanapin mo yung anak mo, mother. Diba? Walang paranormal dyan. Walang paranormal dyan. Hanapin mo yung anak. Siyempre, pipilitin mo mahanap yung ano, yung anak mo. Diba? Pipilitin mong maano, kung ano yung gusto mo makita, makikita mo doon. Dahil na-suggest yung anak, diba? Makikita mo yung mukha ng anak mo doon. Kasi nga, when you say anak, kilala mo yung anak mo eh. Anyway, patuloy tayo kay Sir Ed Calawag. So, same concept ang nangyayari dito sa session nilang dalawa. Ganyan din yon. Nagsasuggest din si Sir Ed Calawag na makikita nung driver. Huwag kami dito. Hindi ka makata... Tama na. Diba? Eric. Ito. Sige na. Tama na. Okay. Ay, ano. Christian. Tama na. Listen. Listen. Saluhin nyo to. Tao. Kayong tao dito. Saluhin nyo to. Ayaw dito. Wala naman luha eh. Ayaw dito. Gising na, Christian. Temo, sabi ni Ed Calawag, gising na nga eh. Eh, tinuloy-tuloy pa ni Christian eh. Sinusulit yung ano eh. Bakit hindi maano ni Ed Calawag, di ba? Relax na. Lalay ha. Paano nga ito? Tao. Okay, nalaan lang siya. Kasi naramdaman niya kasi yung lunod. Relax. Relax lang. Ew! Diba, just imagine, nagsimula lang doon sa pagkuha niya ng video, then nakapunta siya dyan sa pagtawid-tawid at pagsuka-suka, no? Kuya, may nirape ba dito? May nabalitaan kayo? Meron po. Yun po yung sabi dito na meron daw pong nirape dito. Sinong narape? Saan mo narinig? Diba? Baka mamaya inimbento mo na naman yung nirape na yan, ha? Or pwede ring mangyari, meron talaga nirape dyan, napapanggan, hinanapan lang nila ng reason para may makitang multo. Pwede kasing mangyaring ganun. Batay sa aming record sa barangay, may mga ilan pong mga tinapon galing sa ibang lugar. Sinalbit po dito tinatapon. Kasi nga po, liblib at magubat. Itong huling case, nirip bago tinapon dito. Meron nga. May nabalitaan nga siguro, ano. Then sa kanya hinanapan ng reason at dun inuugnay yung pangyayari. Di ba? Kadalasan ganun eh. Halimbawa, may pinatay dito sa lugar na to. Di ba? Siyempre, tuwing dadaan ka dyan sa lugar na yan, may ine-expect ka magpapakita doon. Until such time na merong mag-manifest doon na kahit hindi naman paranormal, ididikit mo doon sa pangyayari na yon. Na, uy, parang may naaninagan akong naglalakad na tao. Kahit totoong tao naman yung naglalakad, di ba? Sasabihin mo, baka yun yung pinatay. That is bullshit. Ng barangay ang isang news report noong 2019 ang tila tumutugma sa sinasabi ng mga taga-Kalawis. Isang 16 anyos na grade 10 student ang biktima na natagpuang sa mukha at pinaghihinalaang ginahasa ang natagpuan sa
Balahiban, malapit sa tulay. Malakas yung... Hindi sa mismong tulay, malapit sa tulay. Nakakapagtaka naman yun mga men. Halimbawa, doon siya ni-rape, tapos magpapakita siya sa tulay. Anong sense nun? Hindi, nakikitaan nyo ba ng sense yun? Hindi, kung doon siya pinatay, let's say doon siya pinatay, ano? Dapat doon lang siya magpapakita. Parang ganito yan, ano? Dito sa bahay na to, may minasakar dito sa bahay na to. Then magpapakita yung multo sa ibang bahay. Di ba? Parang, hindi, doon pa nga lang kasi, parang nakikita ko dito, parang pinipilit nila na ano eh. Pinipilit nila talaga na may kaugnayan doon yung pagpapakita. Paniniwala namin na talagang rape victims yung bata. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima, pero tumanggi sila. Batay po sa plano ng aming barangay captain, maglalagay po ng solar street light para lumiwanag yung road ng Binayoyo. Para matahimik ang di umano kaluluwa, si Ed... Diba sa Talahiban, bakit ano yan? Doon sa ilog sila nagfo-focus. Ano bang meron dito sa ilog? Nandito rin sa tubig. Nandito. Inumin mo, Sir Ed. Na to, parang i-cleanse natin yung water para maka-let go na sila. Kapag sa ganitong mga lugar, dumadaan kayo, hindi dapat gawin i-provoke. Daanan mo lang kasi energies lang naman sila. Sinubukan din naming hanapin ang lalaking may sampang tila babae sa likod para makumpirma ang salaysay ni Christian, pero hindi siya matunto ng aming team. Wala rin daw ideya si Christian kung taga saan ito. Hindi ko po in-invented kasi po totoo po talagang nakausap ko yung rider. Tsaka hindi ko rin Talaga? Wala, hindi namin makukonfirm. Kahit ako pwede ko sabihin na nakamag-anak ko yung rider eh. Makukonfirm nyo ba? Hindi nyo nga makita yung rider. Di ba? O pwede ko sabihin kapatid ko yung rider. O, paano nyo mako-confirm yun, di ba? O kahit pa sabihin ko, ako mismo yung rider na yon. Di ba? Hindi nyo nga matunton eh. Po yun dahil po madilim at hindi din po makilala kung sino yun dahil hindi po. Hindi nyo na makilala pero alam na alam mong white lady yung angkas. Di ba? Aminado ka, madilim men eh. Tapos, assume ka na white lady, tapos yung identity ng rider, tamo ha? Kasi po totoo po talagang nakausap ko yung rider. Tsaka hindi ko rin makilala kung sino po yun dahil po madilim at hindi din po makilala kung sino yun dahil hindi po ako taga doon. Tamo ha? Hindi niya maitsurahan kung sino yon. Sinabi niya eh. Hindi niya maitsurahan kung sino yon, pero alam niya, dahil madilim, alam niya na white lady yung nakaangkas. 'Di ba? Pero yung rider na nakausap niya na mismo, hindi kayo ba, let's say madilim nga naman wala bang ilaw yung dashboard ng motor niya para maano mo man lang yung details ng mukha? Come on, 'di ba men? Ano ba yan? Pag lumutang yung rider na yan, yari ka. Totoo man o gawa-gawa lang ang video. Sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat sa pagbaybay sa madidilim na daan. Dahil maraming pwedeng mangyari at makita sa isang kisap mata. Nandito na naman siya! So ito na yung yung theory ko dito. Itong nakikita natin video, 'di ba? Sorry, hindi pala. Yan. Anuhin natin yung video ha. Para sa akin, kasi sinabi naman ng video expert, hindi naman daw edited to eh. Hindi naming hanapin ang 'Di ba? Ang reason nito, umuulan nung time na yan, nakakapote yung naka-raincoat. Yung rider. Then tingin ko backpack to men eh. lalaking may Ayan oh. Tsaka just imagine, yung niya, yung damit niya, kung white lady to, yung damit niya, yung damit niya, yung hinahangin, pero yung buhok hindi. 'Di ba? Tsaka makikita mo dito, backpack yan men eh. Ako para sana I don't know, 'di ba? Ito yung strap ng backpack ko. Nakita nyo ba? Dahil pag umaandar siya, hindi gumagalaw yung yung buhok. Ito supposed to be buhok to, 'di ba?
Naka-raincoat yan. Parang sikip nga yung raincoat na yan eh, oh. Tapos naka-backpack siya. Yun ang tingin ko dito. Kayo, anong tingin nyo dyan? Siyempre, natatangay ng hangin yung raincoat, pero yung buhok niya, hindi gumaganon-ganon. Dapat supposed to be, tinatangay din ng hangin yung, yung buhok. Backpack yan, oh. I-zoom ko pa. Naka-backpack yan, tapos, naka-raincoat. Yung, ayan, oh. Pag zinuzoom mo naman, ma-identify mo naman, men, eh. Diba? Nakikita mo yung strap ng bag, oh. Ayan, oh. Strap ng bag yan. Tapos, parang pa dito sa baba. Oh, i-zoom pa natin para lalo nyo maitsurahan. Oh. White lady pa ba sa inyo yan? Kasi kung white lady yan, sobrang taba naman ng white lady na yan, men. Tapos yung bewang niya, sakal na sakal. Kasi nga, naka-backpack yan. Hindi, kaya gusto kong sabihin nyo kung ano yan. Yan lang yan, men. Hindi yan white lady sa akin. 'Di ba? Ang daming butas do sa kwento ni Kuya eh. Hindi kayo. Gusto kong sabihin niyo sa akin kung ano yan. Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.